Hey guys! This is Jeff Abante again. So, matagal-tagal na panahon. Mga 2 weeks na siguro na hindi ako nakapaggawa ng video dahil nga nagkasakit po tayo. Tao lang tayo nagkakasakit. Kasi yun, nagkasakit tayo. Upo, sipon, lagnat, kasama na lang, trangkaso. Pinakamalala sa akin, yun, nawala ng boses. Ngayon, medyo meron pa tayong ubo konti, pero kailangan nating mag-upload ng ating video. So yun guys, meron kasing katanungan. By the way pala, God bless sa lahat muna. Kung saan man kayong lupalop sa mundo, God bless you all. Kasama na kami. So, ang tanong kasi, may nagtanong sa may nag-comment kasi sa ating video sa YouTube channel natin, ay yung sa aking na-upload na nakakamatay ang lamig ngayon sa Canada pero tuloy lang ang laban. Siya po ay si Netflixor o senior, o paano siya basahin. So pasensya lang, di ko mo talaga. So sabi niya, ang tanong niya, akala ko ang pagpunta nyo sa Canada ay para gumanda ang buhay. Bakit laban? Ang laban sa Pilipinas, hindi sa abroad. Kaya nga nag-a-abroad para magandang buhay. Level up, sabi nga. So, thank you Netflixor sa iyong katanungan, sa iyong comments. Appreciate ko yung mga nagko-comments sa aking YouTube channel para meron po tayong ma-i-share, meron tayong maisagot kung ano man ang, siyempre lahat tayo, ako noon, ganun din ako nung hindi pa ako nag-a-abroad, na sa Pilipinas ako. Nagko-comment din po kasi ako, nagtatanong, nagbabasa ng mga kung siyempre gusto ko malaman kung anong iwan ko lang kung itong si Mr. o Miss Netflixor nasa abroad ba o nasa Pilipinas pa. So ganito, dagdagan na rin natin ng kwento konti. So kasi kwento naman talaga to. Noong 2005 nag-start ako mag-abroad. 2017 nag-abroad ako. 2005 is sa Saudi Arabia. Tapos 2017 nag-abroad, nakapasok na ako dito sa Canada. Dito ako 2017 ako nakarating dito. So mag 6 years na ako ngayon. So parang hindi halata parang kakarating lang. So napakagandang tanong to sa mga hindi pa nag-abroad o kaya mga nag-abroad na, lalo na kasi ang taas ng expectation pag sinabing Canada. Kasi sikan nga siya, richest world country in the world. So ganito kasi yan. Kung tulad ko, ako kasi lumaki ako as mahirap talaga, as in mahirap kami. So kung sa Pilipinas lang naman ako, hindi ko ma-achieve yung mga bagay na na-achieve namin ngayon. So thanks God doon sa mga bagay na yun na narating namin. Hindi lang kumbaga, kung nandoon lang is wala atong na naaabot namin. So sabi niya, akala ko ang pagpunta nyo sa Canada ay para gumanda ang buhay. Bakit laban? Ang laban sa Pilipinas, hindi sa abroad. Kaya nag-abroad para magandang buhay. Level up, sabi nga. So siguro hindi niya pinanood itong video na to. Nag-comment lang siya o di ko lang alam. Kasi ang last dun sa laban na is siyempre napakalamig ng panahon, lalo na winter dito, sobrang lamig. So kahit hirap kang gumising, kailangan mo talagang gumising, lumaban para magtrabaho dahil maraming bayarin. So parang lumayo ba ako sa sagot ko? So itong pagpunta namin ng Canada, actually nag-level up ang buhay namin. Nag-level up talaga dahil hindi naman kami, tulad ng sabi ko, hindi kami mayaman. Ako, lumaki akong mahirap talaga ang pamilya ko. Talagang ang pag-a-abroad lang ang tanging paraan para siguro tumaas ang aming antas ng buhay. Pero hindi po ibig sabihin nang nag-a-abroad ay mayaman na. Yun kasing mindset natin nung mga panahon na ako'y hindi pa nag-a-abroad. Sabi ko, pag naka-abroad ako, siguro maiipon ko tong pera na ganito, ganyan. Parang ibig sabihin niya, pag nag-abroad, relax na lang. Oo, siguro yun yung
maraming tao. Oo. Kahit naman ikaw hindi ka pa nag-abroad noon, hindi pa kita nadala dito, 'di ba? Ang Oo. akala mo pinupulot ko lang yung pera, 'di ba? Oo, 'di ba? So yun guys, alam nyo kasi mindset natin mga Pilipino, pag nag-abroad is mayaman. Pag nag-abroad is pinupulot lang ang pera. Hindi relax lang. Hindi po ganoon kadali. Actually, tumaas ang antas ng aming buhay. Kasi yung mga bagay na hindi namin maabot ngayon, naaabot namin. Pero hindi po ibig sabihin na mayaman na kami. Alam ng lahat ng mga nag-a-abroad yan. Alam nila kung ano. Yung minsan nakikita nyo sa mga post nila na kala mo relax lang. Yun po guys ay pinapakita lang nila sa pamilya nila na hindi sila naghihirap. Tiyatago nila yung hirap sa likod noong mga post nila. Ganun po ang katotohanan dyan. Kahit sino man ang tanungin nyo na mga nag-a-abroad, talagang tiyatago nila. Ayaw nila mag-alala yung mga nasa Pilipinas. So, itong tanong mo ay totoo naman na nag-level up naman ang buhay namin. Hindi na kami tulad noon na hirap kami pati sa pagrenta ng bahay, wala kaming inuupahan. Kasi para karagdagang kaalaman nyo, magkaiba po kami ng lugar. Ako, taga Bisaya ako. Ang misis ko, taga Bataan. So, ang layo, di ba? So, kung ang aming buhay noon, nakatira kami sa, kung nung magsama pa kami, nakatira kami sa napakaliit na kwarto sa Maynila. Grabe ang liit. Parang kasya lang natin tao noon, no, di ba? Tandaan mo. So, yun guys, nag-level up po kami. Nag-level up po ang buhay namin. Pero, tanggalin sa mindset natin na pag nag-abroad is mayaman na. Yun talaga expectation kahit ako noon. Relax na lang. Oo. Kaya nga di natin hindi wag niyo ipasok sa isip niyo na pag nag-abroad talaga is ganito. Ako kasi ganoon talagang nandito na. Alam namin kung anong kalagayan namin. Sa Canada kasi tulad ko nung pagdating ko pa lang sa Canada, sa kumpanya namin bigyan ka kaagad ng credit card. Wala ka pang income, makakautang ka na. Utang ka na kagad. Ganun po ang katotohanan. Hindi po ito biro ang sinasabi ko. Totoo po ito. Ito yung katotohanan dito sa Canada. Kumbaga, accessible mo lahat ng utang. Kung gusto mong magpakabaon ka. Parang ako nabaon na rin. So, ayoko kasing ipakita sa inyo na malungkot ganito. Palagi lang akong bahala na kung sino yung huhukay. Kaya hindi ko pinapakita na malungkot kasi kumbaga maano na nga yung buhay mo, mabigat na nga yun. Tapos papakita mo pa sa magiging ipapas mo pa sa manunood mo na sobrang bigat na ng buhay mo. Nagiging negatibo lahat. So positibo lang. So itong tanong ni bakit po laban? Laban po kasi dahil ang dami pong bills. Basta sa isang buwan, meron pong insurance. Ang insurance po namin, meron kaming tig-iisang insurance, life insurance, insurance ng bahay, insurance ng sasakyan, insurance ng sasakyan. Ano pa bang mortgages, yung sa bahay, pag kumuha ka ng bahay, merong mortgages, merong property tax, merong utilities. Utilities is yung sa mga basura mo, tubig mo, kasama yan sa utilities. Merong tawag ito yung utilities, kasama din ang kuryente. Internet, hiwalay po yan pag may-ari ka ng bahay, pag nakakuha ka. So ganun po kahirap ang buhay. Kung hindi ka magtrabaho po dito guys, tandaan nyo, mamamatay ka sa bayarin mo, lalo ka malulubog. So, magiging homeless. Kaya nakikita nyo, mayroon tayong mga nabibideo last time na yung mga homeless. Yun po sila, isa yun sa mga dumaan din po ng kahirapan sa buhay. Dahil hindi naman po ganun kadali yung buhay dito sa Canada. Kung hindi ka magtrabaho dito, wala. Paano kung nagre-rent ka, nangupahan ka? Siyempre, paalisin ka ng landlord kasi yung landlord naman, nagbabayad ng mortgages yun sa bahay. So, yun po yung sabi kong laban. Laban sa physical na, ng paggising, lalo na winter time. Sobrang hirap po pag winter time, guys. Ang dami yung isusuot.
Dito nga, ngayon medyo bumaba na yung lamig. Dito nga, nakadoble na kami, oh. Oh, meron pa, misis ko. Lalo na sa mga babae, napakahirap sa kanila yon. Laban sa ligo. Oo, ligo-ligo din pag may time. Minsan walang ligo. Ako talaga, naliligo ako everyday kasi parang hindi sapat, hindi sapat yung yung walang ligo eh. Para ka na rin mga kasama mo wala ring ligo. So yun guys, thank you sa sana nasagot namin ng maayos yung katanungan ni Netflixor sa kanyang comment. Thank you guys sa mga nagko-comments. Kung ano pa man ang inyong mai-comments, please lang i-comments nyo lang para mabigyan din natin ng explanation yung side namin na bilang nagwo-work dito sa Canada. Hindi po ganun kadali. Yung iba nga nagti-3 jobs. Sabi nila, madali lang ang trabaho sa Canada. Nakakapagtrabaho ka ng maraming trabaho. Hindi tulad sa Pilipinas, isa lang. Guys, dahil po yun sa dami ng bayarin at ang mahal ng renta kung nagre-renta ka lang. Tapos ang pa ngayon, tumaas pa yung inflation rate ng mga pagkain. Tulad ngayon, may mili kami ng misis ko kasi Saturday today. Di pa namin alam kung magkano na naman ang gagastusin namin. Medyo nagtitipid-tipid kami dahil nga mataas na yung tapos ang daming bayarin. Alam mo, bayarin palaging yun ang daing ng mga nandito sa Canada, yung bayarin. Daming bayarin. Tapos may luho pa tayo bilang isang tao. Tapos meron pa tayong mga pamilya na umaasa sa atin sa Pilipinas na akala nila napakayaman natin. Akala nila mayaman at madali lang hanapin ang pera dito. Actually, nandyan lang ang pera kung magtatrabaho ka. Ang problema lang yung katawan mo kasi kung mag 3 jobs ka, halos wala ka nang itutulog noon. Baka 6 hours, 5 hours na lang itutulog mo. Kailangan pag uwi mo, tulog ka kaagad kasi kung hindi, bibigay ang katawan mo. Paano naman katawan natin? Makina nga bibigay. Paano na kaya ang katawan ng tao? So, yun yung mindset natin diyan sa Pilipinas. Ako, isa rin ako sa gano'n noon na sabi ko, binibilang ko kaagad pag ganito ang sweldo ko, laki 100,000, napakalaki. Siguro within 1 year, mayaman na ako. Sus, ginoo ko. 7 years na po siya. Magsi 7 years na ako itong year na to. Sa ibang na lang yan, sa ibang video na lang yan natin pag-usapan. So sana may mga magtanong pa para ma-share pa namin yung ibang bagay na buhay dito sa Canada. At kung guys, meron pa kayong mga please naman i-subscribe mo rin yung channel natin. Paki-click nyo rin ang notification bell para ma-update namin kayo sa mga videos at mga nagko-comments. Thank you sa mga comments. Nawa magbigyan namin ng sagot yung mga katanungan nyo kasi ganun din kami noon. Isa din ako sa mga nag-aano sa YouTube ng mga nag-a-abroad. Sabi ko, minsan ang ganda, may mga video talaga ang ganda. Parang gusto kasi natin, lalo na sa mga tulad kong content creator, gusto namin nung una is puro magaganda lang. Pero tumatagal ka, parang hindi naman maganda, parang nandi-deceive tayo ng mga kapwa natin Pilipino na puro na lang maganda yung pinapakita natin. May maganda, may hindi naman. So dapat yung side naman ng hindi maganda, yung outcome ng hindi bad side, i-share din natin para aware din ng mga Pilipino na papunta dito sa Canada. Makapag-isip din sila. Ganito din guys, kung kayo ay mayroon ng ini-income na 50,000 up sa Pilipinas, ako sa inyo, wag na kayo mag-stay na kayo sa Pilipinas. Bakit ko lang kasi ginawa itong pag-a-abroad? Dahil hindi naman ako kumikita ng ganun Hindi naman ako professional. Kaya ginawa ko talaga magsumikap na sabi ko, abroad na lang ang tanging paraan para umahon ako sa hirap. Pero pagdating mo dito, actually, okay naman ang buhay. Nakakabili, yung mga hindi mo magagawa sa Pilipinas, magkaroon ka sa sasakyan. Kasi dito, pwedeng utangin, dami kasing paraan So,
tackle natin yan sa ibang mga kwentuhan. Pero sa ngayon, ito lang muna ang iabot ko kay Netflixor ba? Netflixor nga. Bro, sis, kung ano man ang iyong kasarian, nawa na nakapagbigay ako ng kalinawan sa iyong katanungan. Kung malabo pa, sige lang, magtanong ka pa uli, baka makapag ano pa tayo. Ito lang naman ay aming comment, aming ano sa side namin bilang nandito. So na-share lang namin sa inyo dahil lahat naman tayong mga nasa Pilipinas ang hangad kasi natin ay mag-abroad. Pero ngayon, kung ako tanungin nyo, kaming tanungin mo ng misis ko, ano ang gusto namin? Umuwi ng Pilipinas. Yun, tandaan nyo sa video namin, ang hangad namin ay umuwi ng Pilipinas. Para sa kaalaman, magpa 5 years na po ako hindi umuwi sa Pilipinas. Itatakil din natin yan sa mga ibang videos kung bakit umabot pa ng ganung kahabang panahon bago ka makakauwi o planong umuwi. So, thank you guys. Masyadong mahaba na po yung paliwanag na to. Thank you Netflixor sa yung comments. At sa mga nanonood dito, mag-comments din po kayo at paki-share at like ang ating videos para marami pa pong makapanood at magkaroon din sila ng idea, yung mga lalo na po yung mga new generation na gusto mag-abroad dahil sa kahirapan. Guys, tandaan nyo, ang pag-a-abroad, sagot lang ito sa mga mahihirap. Pero kung may mayaman na kayo, huwag nyo nang tangkain. Baka magsisi kayo sa huli. So maraming salamat guys. Kasi mayaman ka na, ibig sabihin kikitain mo na, bakit ka magpapakahirap? 'Di ba? Kaya magsisisi ang sabi ko. Kung mayaman ka na, huwag ka nang pumunta rito para manarbahuan. Relax ka na dyan, yung business mo. Business talaga. Ang gamot talaga is business. Yan ang pinapangarap namin ngayon. Kung kailan may kami. Kaya, ayun guys, ibang kwento na lang yan. So, maraming salamat guys. Thank you, Netflixor sa yung comments. Don't forget to subscribe, like and share, pakiclick ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. God bless you guys! Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.